Hello mga kapiksi, welcome back to our channel. Welcome to another general reading episode natin dito sa Pinoy Pixie Tarot. Ito po ang ating 2022 kapalaran episode. Ang episode na to ay dedicated sa ating Libra friends. Ito yung general reading lang mga kapiksi, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Bago ako mag-start mga kapiksi, inform ko lang kayo na open na yung ating exclusive membership program dito sa ating YouTube channel. Sa mga nag-members natin, thank you so much. And kung gusto nyo mag-member mga kapiksi, punta lang kayo sa ating YouTube channel. Sa tabi ng subscribe button, may makikita kayong join button dyan. Ayan, i-click nyo lang yan. Pag walang join button mga kapiksi, ibig sabihin hindi siya compatible sa device nyo, no? Merong link sa description box, i-click nyo lang yon mga kapiksi. And may magpa-pop up na window. Pwede kayong gumamit ng laptop or PC. Okay? Kapag member na kayo mga kapiksi, mayroon kayong exclusive access dito sa mga members only videos. Kayo lang yung may access dyan. Bukod sa collective tarot reading, nagtuturo din ako dyan ng law of attraction, subconscious mind, creation, manifestation, yan, para matuto kayo mag-manifest so that you can do have anything that you want in your reality. Okay, so consider joining kasi marami kayong matututunan. Alright, again, ito ay para sa Libra friends natin mga kapiksi. Mayroon tayong tatlong set ng cards dito. Itong sa left yung para sa inyong kabuhayan. Sa inyong kabuhayan. And then ito sa gitna yung sa inyong pera or trabaho. And then itong sa right yung inyong love life naman for 2022. And then mayroon tayong tatlong set ng oracle cards dito. Tingnan natin yung mga additional messages for you. Sa dulo ng video, mga kapiksi, very important na tapusin nyo yung video kasi magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Pwede kayong magtanong kung ano yung gusto nyong malaman for 2022 and answerable by yes or no. Okay? And then, titingnan natin kung ano yung magiging sagot ng tarot sa inyo kung yes or no. Alright? So, mag-start na tayo. Itatabi ko lang tong mga cards, kapiksi. So, mag-start tayo sa kabuhayan. Pero bago yan, ito yung ating tarot dice, mga kapiksi. Kita nyo ba? Yan. Bubunot lang ako. Tingnan natin yung strongest energy nyo, overall energy for 2022. Ito ay para sa Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Okay. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of cups. Options. Maraming opportunities dadating sa inyo mga kapiksi, no? Marami kayong choices na pagpipilian. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of cups. Puro cups. And then, we have 3 of pence. So, ito mga kapiksi, napakaganda nito. Unang-una, we have 7 of cups energy here. Maraming options, maraming choices na darating sa'yo. Maraming opportunity yung mag-open sa'yo ngayong 2022. Maaaring may kinalaman sa love and relationship. Maaaring may kinalaman din sa pera, career or pera. Okay? Some of them, tatalikuran mo. Some of them, hindi mo ipupush. Pero some of them, you will pursue and you will gain recognition. No? Parang, for some of you in terms of relationship, I'm sensing, or even sa money or career, magkakaroon ng appreciation, recognition, no? Ibig sabihin, unti-unting makikilala yung pangalan mo, unti-unti kang makikilala sa larangan na pinupurso mo. Okay, so napakagandang energy mga kapiksi kasi marami kang opportunities na pwedeng i-explore ngayong 2022. So, tingnan natin. Magsimula tayo dito sa inyong kabuhayan. So, we have the Fool card and King of Swords as representative. As nagre-represent signifier ng Libra. So, ito mga kapiksi, again, ito yung general reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng negative and positive energy mga kapiksi. Kung ayaw nyo ng negative reading, huwag nang panoorin yung video. Hindi nyo makikita yung card, no? Maano kasi, maano yung mesa. Pero, yan, try natin. Okay? Okay lang kahit hindi nyo makita lahat. Meron tayong
apat na set dito. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Okay? So, wow, ang daming messengers dito. Okay. Angel number 888, mga kapiksi, check nyo yung ibig sabihin yan lumabas sa reading nyo. Angel number 888, baka may additional messages sa inyo ang inyong mga angel guides. Gamit yung numbers na yan. Alright, so, first off, mga, ayan o, ito, lumabas siya. 8 of Cups at saka 7 of Cups. Ito rin yan. Ito yan, mga kapiksi, lumabas. Lumabas sa reading mo. Okay, 7 of Cups at saka 8 of Cups. Lumabas siya. So, definitely, mga kapiksi, for some of you, you are waiting for this. You've been waiting for these opportunities, no? Like I said, some of you, you will pursue them. Some of them, iiwan nyo. Okay? So, definitely, there's gonna be a lot of choices na maaaring dumating sa'yo ngayong 2021. Very promising. Yung iba sa inyo talagang inaantay yan. Pero hindi lahat ng choices is good for you. Or hindi lahat ng options ay good for you. So, salain mong mabuti, mga kapiksi. Salain mong mabuti. Piliin mong mabuti kung ano yung bibingwitin mo. Piliin mong mabuti kung ano yung makakabuti para sa'yo. Okay, hindi yan lahat is makakabuti. Pero ang catch doon is it will teach you a lesson, no? Whether good, whether maganda or hindi, you will learn some new lessons regarding dito sa journey na ito. Okay, so explore lang ng explore bago mo i-decline, mga kapiksi, no, yung mga opportunities na dadating sa'yo. Pag-aralan mo munang mabuti. You can always go back. I think you can always go back and explore yung decision mo, pero like I said, no, hindi lahat makakabuti sa'yo. Next here, wow, napakaganda nito, no? We have the Hierophant card. You are learning. For some of you, you are learning from your past mistakes, no? Ang dami mong natututunan. You are learning from your past mistakes, especially kung marami kang pagsubok na pinagdaanan ngayong 2021, 2020, no? You have learned from those mistakes and gagamitin mo siya para mag-move forward sa buhay mo. So, parang magiging lessons learned siya, ganyan, magiging guide mo siya. For some of you, mga kapiksi, no, you are leveling up with this Hierophant energy. Yeah, doors are, ayan yung mga opportunities, no? Yan yung mga opportunities na pwede mong i-explore, mga kapiksi. So, I'm sensing na mag-a-acquire ka ng mga bagong knowledge, ganyan. And, yeah, for some of you, you have learned from your past mistakes, no? And ayaw mo nang gawin siya. Pero yun yung magiging guide mo para mag-progress ka sa buhay mo. Okay? So, napakaganda. Napakaganda. Ito, messengers, no? Third quarter, we have a lot of messengers here. Knight of Cups, Knight of Wands, and Page of this is Page of Cups. So, these are emotions. These are messengers. I'm sensing, mga kapiksi, no, you will have a lot of connectivity. Parang social connection with other people. Yung socialization mo, kumbaga yung pakikipagkapwa-tao mo, ganyan yung reconnection mo with other people, yan. Magkakaroon ng exchange of conversations, exchange of knowledge, exchange of wisdom, maraming advisors, maraming kang mga kwentuhan. You are finding love, you are finding connection emotionally dun sa mga tao sa paligid mo. For some of you, maaaring bagong kakilala. For some of you, yung mga old or dating kakilala, maaari kayong mag-reconnect. Okay? So, i-value mo itong relationship na to, mga kapiksi. Marami kang matututunan sa kanila. And last but not the least, ito napakaganda. You're going to explore. For some of you, no, this is yourself. Madidiscover mo na parang may ibubuga ka pa. Okay? Meron ka pang ibubuga, meron ka pang pupuntahan. For some of you, parang hindi mo ini-expect, no? Parang hindi mo ini-expect na malayo pa yung mararating mo. Pero yes, malayo pa yung mararating mo, mga kapiksi.
Yeah, so sobrang nag-o-open talaga yung opportunities. This is nothing but opportunities para sa'yo. I-build mo yung confidence mo, mga kapiksi. Work on yourself, focus on yourself. Kasi yan yung best asset mo. Yung sarili mo, yung best asset mo. You will go places. You will explore a lot of different things ngayong 2022, as in marami kang mararating, no? For some of you, I'm sensing mag-experiment kayo. Parang maraming experimentation na mangyayari for you. Alright? So, napakaganda, napaka-positive na energy. Ito, lahat ito positive, mga kapiksi. Walang bahid ng negative energy, no? Yung pagpasok pa lang ng 2022 mo sa iyong kabuhayan. So, yeah, yan yung first part natin, no? So, ito yung ating oracle cards. I-shuffle natin para marinig natin yung additional messages for you. Mga kapiksi, kung naririnig nyo yung tahol ng aso sa labas, pasensya na. Paggabi, maingay yan talaga. Actually, walang araw yan. Walang oras na pinipili. Pero hindi yan sa amin. Aso yun ang kapitbahay. Ito ay para sa Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Mga kapiksi, sa mga bago lang dito sa aming channel, no, may mga subliminals kami na pwede nyong i-explore. Makakatulong yun sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, salapi, negosyo. Nandyan lang yung playlist sa aming homepage. Pakinggan nyo lang ng paulit-ulit. Wala kayong gagawin kundi makinig hanggang sa mag-manifest yung mga gusto nyo. Very effective. Marami na kaming success stories dyan. And pakinggan nyo lang sa YouTube, no, hindi siya downloadable. Okay. So, ito yung message. Wow, napakaganda. I'm sensing na this is clarity of the mind, no? Kasi nakikita ko yung crown chakra. Para magkakaroon ka ng guidance. Para magiging malinaw yung isip mo. I'm sensing this is more on material. Parang material. Tingnan natin kung ano yung ibig sabihin nito. Napakaganda ng artwork, no? She of the Lotus. If there is a way to fast-track growth, it is by being real with the shadowy or unloved parts of ourselves. Shadows can be painful or tender to the touch. Sensitivity can be a trigger that shows us where we might want to spring clean some of our darker, forgotten, ignored, or hidden corners. Accepting our shadows is the first stage in restoring ourselves to wholeness in self-love. Peel back the layers where there is shame, guilt, or fear, and bring them into the daylight. Under a loving and compassionate light, they will resolve and re-assimilate, reminding us that on the flip side of the coin, there are our superpowers. Wow, napakaganda. Naintindihan nyo ba, mga kapiksi? This is dark shadows. This is parang speaking of the negative side of our life. So, of ourselves, no? So, ito mga kapiksi, we have to understand, no? We have to acknowledge everything, yung emotions natin. Kapag ka mayroon kang negative emotions, don't take it to heart and also don't ignore them. It is only a reminder for you na tao ka, human ka, no? But you can always tawag dito, turn the situation around to your advantage. Pero the first stage is always acceptance. Okay? First stage is always acceptance, forgiveness. Kasi you have to understand also na tayo yung accountable sa buhay natin. Everything that is happening in our life, it is not brought to us by other people. Tayo yung nagdala ng sitwasyon na yan sa buhay natin, whether maganda or hindi. It is our reality, it is our responsibility. Tayo yung accountable dyan. So, the first thing that you need to do kapag may hindi magandang nangyayari sa'yo is to take accountability for that scenario or circumstances. Anong inisip ko? Bakit nagkaganito yung sitwasyon ko? Alright? Because your reality or our reality is the sum total of our thoughts in our subconscious mind. Okay? Okay, pero hindi ko yan tinuturo kayo sa exclusive membership program.
Pero, ang kailangan mo lang gawin dito is matuto kang magpatawad. Unang-una, yung sarili mo. You have to forgive yourself for letting you live that kind of life. Okay? And then, just move on. Meron tayong Ho'oponopono Subliminal sa ating channel, mga kapiksi. Forgive yourself, forgive your enemies, forgive others. And then, focus on yourself. Focus on self-love. Ayan o, self-love. You have to restore. We have to restore ourselves, accepting our shadows. Kailangan i-accept, and then you have to forgive yourself and forgive others as well. Okay? And then from then on, mas magiging magaan kasi mawawala na yung mga tinik sa dibdib nyo. Okay? Pag nawala na yung mga tinik sa dibdib nyo, mas magiging magaan ang buhay nyo. Alright? So first stage is always acceptance. And then sabi nga dito, reminding us that on the flip side of the coin, there are our superpowers. Okay? So wag tayong masyadong mag-dwell sa negative, mga kapiksiha. There is the other side of the coin. Nandun yung positive, nandun yung magagandang bagay. You have to focus on those. Alright? So yan ang ating first part ng reading sa iyong kabuhayan. Napakaganda ng message. Sana makaresonate ka and sana mangyari yan for 2022. Okay, so yung second part natin is sa iyong career, finances. So we have Ace of Coins and King of Swords. Again, apat na set. First quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Alright. So, yung pagpasok ng 2022 sa iyong kaperahan or trabaho, medyo hindi siya maganda. No? We have 4 of Wands, 3 of Swords, and 5 of Wands energy. You will be facing with some kind of competition. Medyo tough siya sa'yo. It will give you some kind of heartache or medyo masasaktan ka siguro or medyo maninega ka. No, medyo maninega ka because of the competition. Parang kukwestiyonin mo yung sarili mong capability, abilidad. Parang kukwestiyonin mo yung kakayahan mo. Kaya ko ba? Is this for me? Parang ganun. Kaya ko ba to? Mananalo ba ako? Yung mga ganyan-ganyan. So, maaaring pumasok yung self-doubt. But this is because of the competition. You don't have to focus on your competitor, mga kapiksi. Lalo na kung ito ay business or sa career. Pwede rin sa career, no? Kapag may competitors are always there, no? Palaging nandyan yan. Okay? Pero, use them as a motivation or inspiration para you will do better on your own. Dapat nagfo-focus ka sa sarili mo, hindi sa kanila, no? Do not aim or do not intend for them na bumagsak para lang tumaas ka. No, just claim your power, just focus on yourself. Palagi kong sinasabi yan, mga kapiksi, sa videos natin. Sa loob ng isang linggo, ilang beses ko sinasabi ang focus on yourself na yan. That's all you need to do. Okay? Para magwagi ka dito sa competition na to if you are facing competition. Ito maganda kasi we have the World, the Star, and Knight of Coins. Kung meron kang mga dreams, pangarap, no, in terms of your finances or trabaho, mapapasaya yan. The universe will give you this chance, mag-open, no, parang another cycle, another opportunity para mapagtagumpayan mo or maging successful ka or ma-achieve mo yung goals mo when it comes to your career and finances. Medyo mabagal yung dating niya, mga kapiksi, with this Knight of Coins energy, but it will come. Okay, dadating siya, it will come. You just have to be patient. Kailangan mo lang maging consistent, mag-persist. You just keep on going and going and going hanggang sa ma-realize mo na nandyan na pala siya sa buhay mo. Alright? Pero this is a very, very positive energy. Next, we have okay, so there's gonna be some kind of decision. We have here King of Wands energy, Aries, Leo, Sagittarius, mga kapiksi, no?
Eto maganda kasi I'm sensing na magkakaroon ka ng decision in your life, pero yung decision na yun, magiging favorable siya sa'yo and it will bring out the best in you, lalo na pagdating sa career, okay? So, let's say for example lang, meron kang pinupush ng career, pwedeng mag-jump ka or I don't know, baka maaaring may gawin ka mga initiatives na ganyan sa trabaho mo, pero tinitimbang mo pa kung gagawin mo siya or hindi. But eventually, I'm sensing na you will go for it pero hindi ka magkakamali dun sa magiging decision mo. Kasi, like I said, no, it will bring out the best in you. Okay? So, parang yung decision na yun na gagawin mo is makakabuti para sa'yo. For some of you, maaaring may tumulong sa'yo or may mag-push sa'yo with this King of Wands energy or maaaring ito yung nagsusumiklab sa puso mo, sa damdamin mo, na parang finally, nagkakaroon ka na ng lakas ng loob para i-push, gawin yung gusto mong gawin talaga. Okay? So, this is a very positive energy. And then, ito talaga, super. We have 10 of Cups, King of Cups, and Knight of Swords. Ito, this is happiness. With this 10 of Cups energy, merong presence ng King of Cups, Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Maganda yung communication mo with your family. I'm sensing now family mo are supporting you, or maybe your specific person, or this is also can also pertain sa relationship mo sa mga katrabaho mo or kasamaan mo sa trabaho, or kung ikaw ay negosyante, siguro mga empleyado mo, ganyan. Pero overall, this is relationship, no? This is your relationship with other people na mas magiging malinaw, mas magiging, for some of you, parang malalaman mo yung mga intentions nila if they are katiwa-tiwala, ganyan. Okay? Pero nabibuild yung relationship nyo and it will bring happiness to you. Okay? So, yeah, overall, napaka-positive ng iyong reading except here sa first quarter. Pero, pagsubok is part of our lives, mga kapiksi. Kailangan mong maunawaan yan. It will make you grow, okay? Para sa iyo yan. So, tingnan natin yung additional message for you. Libra, no? Mga kapiksi ha, sa mga bago dito sa aming channel, don't forget, may mga subliminals tayo na makatulong sa trabaho nyo, sa kaperahan, yan, pampaswerte. Nandyan lang yan sa aming YouTube channel. Ang dami nang nag-benefit dyan, dami naming natulungan, lalo na nung panahon ng pandemic, no? So, pakinggan nyo lang ng paulit-ulit mga kapiksi hanggang sa mag-manifest yung gusto nyo. Make sure na sa YouTube nyo lang pakinggan, hindi siya downloadable. Alright. Wow, ang ganda nito. 5th chakra, Archangel Gabriel. Alam naman natin na si Archangel, yeah, this is communication, right? See? Hindi, doon pala yung isa. Pero, yeah, di ba? Communication, relationship, building relationships, no? Sabi ko nga sa inyo, mga kapiksi, no, na, ito, parang this is also telling you, mga kapiksi, na your voice will be heard. Your voice will be heard ngayong 2022 sa workplace mo, sa trabaho mo, sa kumpanya mo, no? So, if meron kang bosses, lahat naman tayo may bosses. If meron kang thoughts unheard, you have to speak out kung feeling mo is nasa tama ka. Pero, this is, like I said, no, kanina doon sa kabuhayan, unti-unti kang ma-appreciate, no? Ngayong 2022. So, maaring sa workplace mo, ganyan din. So, let your voice be heard, mga kapiksi. Express yourself. You have to express yourself, mga kapiksi, no? You will be noticed ngayong 2022 sa career mo. Alright? So, napakaganda. Sana nag-resonate. Gustong-gusto ko mag-resonate sa inyo yung mga magagandang readings, syempre. Kasi para sa inyo yan, di ba? So, tabi ko lang to. Alright. And then, yung last part natin, mga kapiksi, is pagdating naman sa inyong love life. We have Ace of Cups here, and then Queen of Swords para sa Libra. So, 4 na set ulit.
First quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. So, meron ditong presence ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Baka yan yung mga signs ng inyong specific person, no? Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, dito mga kapiksi, no? This is happiness, no? We have 6 and 4. So, this is 10 of Pence. Kung pagsasamahin natin. And this is stability and security pagdating sa relationship. For some of you, if you are expecting or if you are kung gusto nyo magkaanak, parang ganyan. For some of you, there can be a message about pregnancy, or this can also be a birth of new relationship for some of you. Okay? Meron sa inyo na very conservative, no? Pagdating sa kanilang emotions, it can be you, it can be your partner. But at the same time, no, mutual din yung inyong agreement. Kumbaga, patas kayo. There is some kind of fairness between the two of you. Okay? For some of you, I'm sensing na yung give and take na relationship nyo, paikot-ikot siya, no? Merong give and take sa relationship nyo. Yeah, for some of you who would like to be pregnant or magkaroon ng anak, it's possible ngayong 2022. Alright? Yeah, I'm sensing birth of something new, mga kapiksi, no? Like I said, no, this can be birth of something new. So, pwedeng new relationship ito, mga kapiksi. Or, pwedeng old relationship, pero parang maririkindle, no? Mag-start ulit kayo ng relationship nyo. There's going to be pero this time around, no, mas malinaw na sa inyo. Mas malinaw na sa inyo yung intention nitong partner nyo. Like I said, merong Queen of Pentacles energy dito. Pwedeng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Someone who's very humble. Look within your heart, mga kapiksi. You will find love when you look within your heart. So, focus on that. Parang sinasabi rin dito, mga kapiksi, na you have to filter your thoughts. Okay? You have to filter your thoughts pagdating sa love. Very important naman talaga yan. Kasi kung ano yung gusto nyo makita nyo sa jowa nyo, yun yung palagi nyo dapat na iniisip. Dito, mga kapiksi, we have air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. Mas lalo pang nagiging strong yung relationship nyo, no? With this 10 of Cups energy. Like I said, stability, success, this is happiness. Alright? This is happiness, mga kapiksi. For some of you, maaaring siya na yung dawa nyo, maaaring nakita nyo na yung inyong happy ever after. Ang maganda dito, mga kapiksi, no, merong yung isa sa inyo, hindi kayo nagpapataasan, yung isa sa inyo nagpapasakop, yung isa sa inyo nagli-lead, parang ganun. Kaya nga meron kayong give and take na relationship, pero yung roles nagre-reverse siya. Minsan siya yung nasusunod, minsan ikaw yung nasusunod, pero willing kayo, no, willing kayo sa isa't isa para magkaroon kayo ng magandang agreement. In terms of communication, napakaganda ng communication nyo, mga kapiksi, no? And I'm sensing na wala ring nagsisinungaling dito, as in pure yung intention, no? Yeah, yung intention maganda, malinaw. Nagsasabihan ng sikreto sa isa't isa. This is you focusing on yourself, mga kapiksi, no? Like I said, no, everything around you changes when you change the perception of yourself. Kaya nga dito sa ating channel, mayroon tayong self-love subliminal. So, you deserve this love, you deserve this attention, you deserve communication, mga kapiksi, and you will achieve that sa 2022. Overall, this is a very positive energy kasi lumalabas dito na magiging okay yung iyong relationship, yung iyong love life ngayong 2022. In fact, wala siyang problema. Walang problemang lumabas, puro happiness lang. Kalmado, no? So, nakinig kayo ng mga subliminals natin, mga kapiksi.
Sa relationship, marami na tayong klase ng subliminals, no, na makakatulong sa inyo. So, kayo na lang yung mag-combo-combo, pakinggan nyo, di ba? Depende sa sitwasyon nyo. Marami na tayong success stories dyan, mga kapiksi. So, pakinggan nyo lang. Make sure na sa YouTube nyo pakinggan, hindi siya downloadable, para mag-benefit talaga kayo sa affirmation. Yeah, so healing family issues, napakaganda. Parang kanina yung sinabi ko nga dito, no? Forgiveness, 'di ba? Kanina. Self-love, forgiveness, restore ourselves in wholeness. Your love life benefits as you forgive your parents. Hindi lang your parents, no? As you forgive yourself and your specific person and the people around you. Kapag ka nagkaroon ka ng forgiveness, mga kapiksi, naaalis lahat ng tinik sa dibdib mo, and ang nangyayari, you allow love and happiness to naturally flow in your life, no? So, napakaganda nito. Alisan ang lahat ng galit sa puso, mga kapiksi. Yun ang mensahe para sa'yo. Para talagang mag-benefit ka, hindi lang sa love life, kundi sa buong buhay mo. Alright? So, napakaganda ng reading for Libra. Sobrang ganda. Panoorin nyo siya ngayon, and then panoorin nyo siya sa December, bago mag-2022. And then sa rest ng 2022, no? Anytime, para talagang ma-refresh sa memory nyo, no? Yung reading. So, ito na yung ating yes or no pick a card. Mag-isip kayo ng isang tanong sa isip nyo habang sinashuffle natin siya. Titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. Kung ano yung gusto nyong mangyari, kung ano yung gusto nyong tanong for 2022. Isang tanong lang, mga kapiksi. Ito ay para sa Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. So, card number 1, card number 2, and then card number 3. Pili ka lang ng isa. So, again, mga kapiksi, isipin mo sa isip mo yung tanong for 2022. Answerable by yes or no. And then, pili ka ng isang sagot. Card number 1, card number 2, card number 3. So, kung card number 1 ang napili mo, ito ang sagot sa tanong mo. Wow, this is a yes. Yes, ito, mga kapiksi. And then, kung card number 2 naman, ito ang sagot sa tanong mo. Yes, then. Wow. And then, last card, card number 3, ang sagot sa tanong mo ay yes na yes. Tagumpay, ngiting tagumpay. Alright? Okay, so yan ang overall reading mo for 2022 Libra. Let me know if naka-resonate ka or hindi. Mag-iwan ka ng like and comment sa ating video for energy exchange. Kung hindi ka naka-resonate, balik ka next time. Marami pa tayong readings dito. Again, no, panoorin nyo siya ngayon bago matapos yung 2022, pagpasok ng 2022, and for the rest of 2022, parang ma-refresh talaga sa memories nyo yung mga readings para maimbangga nyo sa buhay nyo. Alright? Thank you for liking, sharing, and subscribing to our channel, and abangan nyo pa po yung mga susunod nating episodes dito sa Pinoy Pixie Tarot. I love you, mga ka-Pixie. Have a nice day. Bye-bye.